meron akong gustong 1 Timothy chapter 4, Ina, verse 6 to 9. Kasi yung work out your own salvation with fear and trembling. Kumbaga sa buhay Kristiyano, ano pumapasok sa isip niyo pag narinig niyo yung salitang workout? Workout. Ay, yung mga millennials yan. Gym. Kasi, ba't ka pumupunta sa gym? Para mag-workout. Tama. Oh, ito tanong. Bakit yung gym pa ng gym, ang ganda na ng katawan? Hindi siya pumupunta ng gym para magpaganda ng katawan. Nagpupunta sa gym para ma-maintain niya yung magandang katawan. Take note of the word, maintain. Hello? Punta tayo. 1 Timothy chapter 4. Verse 6. So, ano yung ginagawa natin sa pag-aaral natin? Siguro, narinig nyo na ito before. Kasi pastor, paulit-ulit. Si Pablo ba? Hindi. Ayan o. If thou put the brethren in remembrance of these things. Bakit usually kailangan paulit-ulit? Ha? Kasi madalas nakakalimot tayo. Ha? At si nanay, kaya nagiging makulit, na paulit-ulit. Kasi minsan, lalo pa pagka hindi nagagawa, yung dapat gawin. Yun nun. Kasi sabi lang, inulit na naman. Ibig sabihin, hindi pa ginagawa, gawin mo na. Kasi, pag susunod na uulitin niya ulit yan, baka may kasama ng tiyaw yan. Tama. Tapusin mo na. Kasi, ito ang problema ng mga millennials. Millennials pa ba kayo? Hindi na. Kasama ba kayo doon? Kasi ako, kasama ako sa millennium. Kasi tingnan nyo, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine. Whereunto thou hast attained. Hindi mo pinapaalalahanan para malaman. Hindi. Pinapaalalahanan mo para masundan. Para magampanan. Kasi nasa yun Ayun o. In fact, may pinapaalala na dati mo nang alam. Ba't kailangan pa sabihin? Baka nakakalimutan. Next verse. Ayan. But refuse profane and old wives' fables. Alam niyo kung ano yung sinasabi yan? Huwag kang masyado nagpapaniwala sa fake news. Bakit old wives' fables? Kasi kung meron mga agent ng Marites, usually yung mga matatandang babae na walang magawa. Sa mga Hudyo, uso yan. Kasi sa mga Pilipino, yung mga panahon na naghihingutungan sa hagdan, ay, yung anak ni Aling Gare. Ay, nako. Alam niyo ba nangyari? habang naghihingutungan, old wives' fables. Ang sinasabi, mas paniwalaan natin yung mga aral na natanggap na natin. Yun, sa unang verse. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga walang basehang kwentuhan. Hello? Ang daming pinag-uusapan sa komunidad na walang kawawaan, kundi chismis lang. Ano ngayon kung totoo?
Di ba? Eh ano ngayon kung yan yung nangyari? Eh ano ngayon kung ganon? May maitutulong bang makakabuti? Ano? Iwasan. Tingnan nyo. Ano yung dapat pag-aksyahan ng panahon? Ano yung dapat pinagkakabisihan? Exercise thyself unto? Ano na? Ano ulit? Gadget. Hindi, ang daming fake news sa gadget. Ano na? Wala na? Yung nga. Pero kung meron mang dapat pinag-aaksaya natin ng panahon para maging acceptable yung buhay natin, yan. Exercise thyself unto God. Within the week, meron ba sa atin nag-iisip na, alam niyo ba na pag nag-outline ako, pinag-e-effortan ko yung outline, pinag-e-effortan ko yan, na yun yung gamiting salita para maalala, madaling maalala. Alam niyo ba yun? Na every time magre-review ka within the week, ano na nga ba yung natutunan ko noong linggo? Kaya yung A, E, I, O, U. Madaling matandaan kasi may masusundan na guide. Katulad nito, I will do my part, letter D. Yung next nito, number 2, letter D din. Within the week, pwede mo i-review. Nagawa ko na ba yung pinagagawa sa akin ng Panginoon? Hindi si Pastor Baba nagpapagawa sa atin, ha? Sino? Ang Lord. Eto. Pag ginawa mo, sino mapapabuti? Exercise themselves unto godliness. Alam niyo, very interesting, kaya in-emphasize ko yung workout eh. Kasi alam niyo ba yung salitang exercise? Yan yung workout. Yung exercise, sa Greek word, yan yung gymnos. Kung saan hinango yung salitang gym. Hello? Gymnos. Workout. Ano yung dapat natin i-workout? Our own salvation. Para ma-save? No. Kailangan ma-maintain natin yung ating spiritual sanity. Spiritual consistency. Kasi to some of us, masaktan na yung dapat masaktan. Mas consistent pa tayo doon sa inconsistency natin. Ano ibig sabihin, Pastor? Yung pwede kang dumating na maaga, tarating ka tanghali. Kalahatian na ng mensahe. At imbis na magbago yun, nagpapatuloy ka sa ganun. Mas consistent ka to. Pasensya na. Kasi hanggang kailan ganun? Kaya I commend yung mga nandito na maaga kanina. I commend them. Kasi ina-expect ko talagang konti lang tayo dahil sa bagyo. So, hindi naman natin i-condemn yung wala rito. Katulad ni Mama Telma. Binabahay Malabon. Para makarating siya rito, darating siya rito, basa. E ba't di siya mag-grab? Wala na mag-grab ng bangka eh. Tama? Eh, yung lalabas lang dyan eh. Ako yung point ko. We are more consistent with our inconsistency. Hanggang kailan ganun?
Darating na Lord eh. So what's the dialogue of acceptable service? I will do my part. No matter how hard it is. Ako, naintindihan ko yung, kasi galing din kami sa ganun. Yung may anak ka, sisimba ka, ayaw mo malate, struggle yun. And yet, andiyan dyan palagi. Kahit anong kulit ng bata, pero gusto nilang maturuan yung bata, nalalaki na nasa loob ng simbahan. Sabay, 3 yung anak ko na sunod-sunod. Ito, kwento lang ito ng kapitbahay namin. Pag nagpaligo si Carol ng bata, may garden set kami dati, yung pang-garden na bakal na upuan. Pag nagpaligo si Carol ng bata, yung pagkatapos na mapaliguan yung kung sino yung nauna, gagawin ni Carol, bibihisan niya, at saka niya itatali doon sa garden set. Itatali niya yung una. Tapos kapaliguan niya yung ikalawa. Pagkapaliguan niya yung ikalawa, nabihisan na niya, itatali niya ulit doon sa susunod na garden set. Bagamat mayroon naman siya bibigyan ng pagkain, biskuit. So habang nakatali, bakit nakatali? Para hindi maggala. Kasi kaliligo lang, ang pupunta, before you know it, kailangan mo ulit paliguan. Nakuha niyo? Kaya kunento nung may-ari, Mrs. Perez. Naku, pastor, naawa naman ako sa asawa mo. Bakit po? Kasi, lalong naawa ko sa mga anak mo. Itinatali ni Carol pagka nagpapaligo. Hanggat hindi natatapos yung pinakahuli, hindi niya papakawalan. Kasi tumatakas kahit sa crib eh. Kahit sa crib. Tumatakas. Before you know it, nasa kalsada na. Marunong magbukas sa pinto eh. So tinatali. Kaya tuwing may lakad kami, palaging nakakonsider sa amin yung oras ng pagpe-prepare. Pero nila, kung di sila sasama. Kaya minsan, nakakahanap si Carol ng dahilan para wag na sumama eh. Kasi 3 yan oh. Yung pinakamaliit, kakargahin ko. Yung 2, akay-akay ni Carol. Hindi madaling maglingkod sa Lord. Pag may ritaso. Kaya nung malalaki ng mga anak ko, at yung nga, nag-asawa na, kasunduan namin, wag nyo kaming pag-aalagain kasi graduate na kami dyan. Hindi dahil sa ayaw namin. Pero hayaan nyo na sa amin manggaling kung kailan namin gusto kasama sila. Hello? Pero yun, isang consideration yun. Habang gusto mo maglingkod ng katanggap-tanggap sa Lord, may mga struggle. Pero alam ng Lord yung puso natin. Kung gusto mo talagang makapaglingkod ng katanggap-tanggap, meron kang pwedeng gawin. Hello? Kaya, yung isa pa lang yung anak, sabi ko, isa pa lang yan. Lalo pa kung dinagdagan mo pa yan. Pero yun yung mga challenges. At aminin natin to. Yung katanggap-tanggap na paglilingkod sa Lord. Hello, makinig kayo maigi. Yung katanggap-tanggap na paglilingkod sa Lord, hindi smooth yan. Palagi may challenge yan. Kaya kanina, una kong hinahanap, andi dito na si Marvin, una kong hinahanap, mama mo. Bakit? Kasi,
Si mama niya yung madalas pinakamaaga rito. Galing pa ng Malabon yun. Hello? Acceptable service. Good morning, Mama Telma. Naka-online daw siya ngayon. I will do my part. Work out your own salvation with fear and trembling. Exercise thyself to godliness. Kasi when we focus on our acceptable service to the Lord, we will exercise ourselves to godliness. We will work out our salvation with fear and trembling. As we do that, ang nagiging resulta sa buhay natin is godliness. Aayos ba ang buhay na naglilingkod sa Lord? Hindi ka pwede maglingkod sa Lord, nagugulo buhay mo. Mahirapan ka siguro kasi may mga challenges, pero nandoon yung kapayapaan kasi magaang ang kalooban. Amen? I will do my part. Meron number 2, dialogue. Verse 30. Familiar, di ba? It is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. I will do my part. Number 2, dialogue. Kasi may struggle tayo eh. Sino yung unang kaaway natin? Sino yung kontrabidang primero sa buhay natin? Sarili. Ano daw? Ayan yung mga... Number 2, dialogue. Kasi aminin natin, hindi smooth, hindi madali, hindi magaang. Di ba? Yung gusto mo nang bumait pero di mo magawa. So yung second dialogue is very fitting. Ano yan? I will? Makita mo yung ano ko ha. Ay! Hintayin mo muna ako, Ina. Yan yung dialogue ng naglilingkod sa Lord ng katanggap-tanggap. Hindi ako aasa sa sarili ko. Bakit? Wala akong mapapakinabang sa sarili ko. Kung papabayaan ko nga siya, kawawa ako. Tama? Hello? Posible ba na ang isang tao nagsasabing Kristiyano siya? Posible ba na maging miserable siya? Hello, I'm asking kung posible ba? Pero posible rin ba na kahit napakaraming problema, Kristiyano ka, maligaya ka? Pwede ka mamili sa dalawa. Pwede ka mamili sa dalawa. Kaya babalik ko sa una, I will do my part. Kasi hindi pa pwedeng mabago yung kalagayan mo, malibang gawin mo yung dapat gawin. At alam ko hindi madali, kaya kailangan ko tulong ng Diyos. I will depend upon the Lord. Kasi kung sarili ko lang, hindi ko gagawin. Ang sarap sa kasalanan. Hello? Huwag niyo akong pakialaman, dito ako maligaya eh. Kaya minsan, gusto mo na mag-give up, kahit anong gusto mong tulong doon sa tao, gusto mo na mag-give up. Bakit? Maligaya na pala siya eh. Kahit awang-awa ka. Tama?
Pinapasan niya yung hindi niya dapat ipasan, binibitbit niya yung hindi niya dapat bitbitin. Bakit? Hirap na hirap siya, gusto mo siyang tulungan, ayaw magpatulong. Ano gagawin mo? Kasi kung meron mang tutulong sa'yo, walang iba kundi sarili mo. Tama? Pastor, wala nga akong magawa eh. Yun, pues, meron kang pwedeng gawin. Kaya yung sinasabing, dead end, pastor. Wala na ako iba pupuntahan. Hindi totoo yun. Wala na akong choice. Hindi totoo yun. Meron kang choice. Meron kang pwedeng puntahan. Pag naka-dead end ka na, wala ka nang ibang pupuntahan. Totoo bang wala ka nang pwedeng puntahan? Meron. Tumingala ka lang, nakapunta ka na eh. Hindi ba? Yun lang tumingala ka, wala ka pa sinasabi, nakapunta ka na. Bakit? Kasi kinilala mo siya, naalala mo siya. Yan yung second dialogue. Magagawa ko, yun sa tingin ko hindi ko magagawa, sa tulong ng Diyos na pinaniniwalaan ko. Yun. It is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Magiging katanggap-tanggap ba yung ginagawa natin para sa Kanya? Yes. Kung tutulungan niya tayo. Hello? Bakit ganun, Pastor? Parang hindi ako tinutulungan ng Lord. Tanong, humingi ka ba ng tulong? Hello? Pastor, ang hirap eh. Oo, hindi naman sinabi madali eh. By the way, sa buhay, lahat mahirap. Lahat mahirap. Pero alam niyo kung kailan gumagaang ang buhay? Pag meron kang pinagtitiwalaan. Kaya nga, ano mang bigat ng problema natin, gumagaang. Bakit? Kasi alam natin may Diyos tayo. Si Kristo lang. May mga tao, ang laki ng pangangailangan. Hindi alam kung saan manggagaling yung... Nasubukan mo na bang manalangin? Kasi pwedeng hindi mo kailangan yung halaga. Sometimes, pwedeng i-wave ng Lord yun. Or, pwedeng bigla na lang dumating yun. Kung kanino manggagaling. Meron sa'yo may utang na nakalimutan na, biglang naalala, binayaran ka. Yung mga ganong kwento. Pero diyan pumapasok yung namumuhay ba tayo sa pananampalataya? Tunay ba tayo ay nagtitiwala? Kasi yun yung ugat ng acceptable service. Eh. Kanino tayo nakatingin? Sino yung pinaliligayan natin? Yeah. Kasi kung talagang nagtitiwala tayo sa Lord, magugulat ka. May nangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan, yun yung mangyayari. Eh, ba't ganun, Pastor? Ang Lord ang gumagawa. Nalala niyo yung providence? Ano yung 3 aspects of providence? What God is, what He is giving, what we are. Yung ginagawa natin, nakatugma doon sa ginagawa ng Diyos at ibinibigay ng Diyos. Kaya minsan, hindi natin alam yung gagawin natin, lumapit tayo sa Diyos, tinuruan tayo ng Diyos. You end up doing
what He is leading and guiding us to do. Na in the end, magugulat ka. Tama pa na yung ginawa ko. Hindi ikaw yun. Ang Diyos yun. Sumunod ka lang. Kasi if any of you lack wisdom, let him ask. Kasi you have no wisdom, you don't know what to do, kailan mo malalaman? If you ask. Hello? Lumapit ka at humingi ka. And it requires faith para paniwalaan mo na bibigyan ka. Kaya napakalaga ng second dialogue. Ano yung second dialogue? We must depend. Let us not depend on our own self. Proverbs 3:5-7. Sabi rin, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Don't depend on yourself. Depend on God. In all thy ways, take note, in all thy ways, acknowledge Him. What's the promise? He shall direct our path. Hello? So what's the second dialogue? I will depend upon the Lord. So, napakahalaga. Itanong na natin ngayon, kanino ba ako dumidepende? Sa ngayon, kanino ba ako nakadepende? Number 3, dialogue. Hey, tingnan mo na. Speaking of, I will depend upon the Lord. Pakitingnan niyo yung 1 Corinthians 10:12. First Corinthians 10:12. This is a warning. Hindi mangyayari yung dapat mangyari kahit ano pa yung gusto nating mangyari. Simply because mali yung ating pinagtitiwalaan. Kaya yung warning, kasi doon sa mga self-sufficient, hindi siya matututo malibang mabasag yung pride niya. Ayun. To him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Hindi, kaya ko to. Pabayaan niyo ako, dito ako maligaya. Ito yung gusto kong gawin. Kahit na nakikita mong hirap na siya, bigat na siya. Ang pinaka-problema niya, sarili niya. Pero alam niyo, once na matutunan natin magtiwala sa Lord, kahit yung pinakagusot natin sa buhay, siya tutulong. Verse 13. Huwag mo isipin kaya mo. Kasi usually, yung mga ganun tao, yun yung madaling bumagsak. Kung ano yung taas ng kanyang lipad, yun din yung lakas ng kanyang lagapak. May mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, minsan inilalagay tayo ng Lord sa isang kalagayan para makapag-isip-isip. Sobra kang bigat. Sobra kang hindi mo alam gagawin mo. 1 Corinthians 10:13 should comfort us. Anong sabi yan? 1 Corinthians 10:13. Yan. There have no temptation taken you but such as is common to man. Una-una, hindi porket Kristiyano ka, hindi ka na magkakaproblema. Ang linaw. It is common. Hindi porket Christian ka, exempted ka na. Kaya yung para sabihin mo, bakit sa akin nangyayari ito? Sagutin mo sa sarili mo, bakit hindi? Kasi common.